Magandang umaga, narito na mga balita sa inyong PRTV News Break. Nanawagan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng pagrepaso sa mga lumang pulisiya para mas mapabilis ang serbisyo publiko. Sa detalye, alamin natin yan mula kay Christian Bascones. Christian. Yes, Maan, hinikayat ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga Pilipino na aktibong makilahok sa pagbabago at pag-aayos ng mga lumang polisiya ng pamahalaan na nagdudulot ng bagal at abala sa mga serbisyo publiko. Ayon pa sa Pangulo, dapat makatid ng ginhawa ang mga sistema ng gobyerno at hindi maging dagdag sa pasanin ng mamamayan. Binigyang diin niya na kailangang padaliin ang mga proseso upang mapabilis ang mga transaksyon at mapaayos ang pang-araw-araw na buhay ng mga Pilipino. Sa pinakabagong BBM blog, iginiit ni Pangulong Marcos na ang kahalagahan ng modernisasyon at digitalization ng mga serbisyo ng gobyerno. Inikaya din niya ang publiko na maging bahagi ng mga mungkahi para sa mga bagong polisiya na tutugon sa mga umiiral na suliranin. Tinukoy ng Pangulo na marami pa ring lumang patakaran at kailangan repasuhin, lalo na ang mga nagpapabagal sa mga transaksyon sa gobyerno. Kabilang dito ang paghingi ng ID para makakuha din ng ID. Paulit-ulit na pagpuno ng mga parehong impormasyon sa iba't ibang forms at pagre-require ng personal na pagharap kahit maaari namang gawing online. Aniya, may malinaw ng mga solusyon sa matagal ng problema sa serbisyong publiko gaya ng paggamit ng eGov app at mas malawak na digitalization ng mga ahensya ng pamahalaan. Dito sa ating bansa, marami pang pulisiya ang kailangan natin baguhin at rebasahin. Nakikita natin sa balita at naririnig natin ang mga kababayan natin ang kanilang mga reklamo. Nakikita natin sa ating mga nakasanayang pamamaraan na pinaglumaan na ng panahon. Tila maliit na bagay pero laking perwisyo sa tao. Samantala, ibinahagi rin ng Pangulong Marcos ang ilang mabubuting polisiya na ipinapatupad ng pamahalaan. Kabilang dito ang pagkilala ng LTO sa Digital Driver's License, mga diskwento at family promo sa LRT at MRT at libreng wifi sa mga estasyon ng tren. Binigyan din ng Presidente na mahalaga ang aktibong kooperasyon ng mamamayan sa tagumpay ng mga polisiya. Aniya, ang mga batas at patakaran ay salamin ng kultura ng isang bansa at nararapat na magdala ng ginhawa at kaayusan sa buhay ng bawat Pilipino. Iyan na muna ang ulat mula sa palasyo. Balik sa iyo, Maan. Maraming salamat sa iyo, Christian Bascones. 2 impeachment complaint ang inihain ngayon sa Kamara laban kay Vice President Sara Duterte. Kuhanin natin ang detalye mula kay Willie Delgado Jr. Willie. Maan, umuulan ng usaping impeachment dito ngayon sa mababang kapulungan ng Kongreso. Sa pagbubukas ng tanggapan itong Office of the Secretary General, 2 magkakasunod na impeachment complaint ang inihain ng 2 grupo laban kay Vice President Sara Duterte. Unang naghain kaninang alas 9 ng umaga itong grupo ng Makabayan Bloc laban sa Vice Presidente at agad itong sinundan ng grupong Akbayan. Ang Akbayan ay nagsabi na itong pagsusulong nila ngayon ng impeachment complaint laban sa Vice Presidente ay alinsunod na rin doon sa pinakahuling ruling na inilabas ng Korte Suprema kung saan ay nagbabasura sa motion for reconsideration na isinampa ng mababang kapulungan doon sa naunang impeachment complaint ng nakaraang taon laban sa Vice Presidente kung saan ay lumalabas na nabaliwala na yung sinasabing 1-year bar rule na dapat sana ay po pwedeng magkaroon ng epekto sa Pebrero o sa ispa. Pero dahil nga sa pinakahuling ruling ng Supreme Court na nagbabasura sa impeachment complaint ay nagkaroon ng tsansa o ideya itong mga naghain ng reklamo laban sa Vice Presidente na agad nang ihain itong impeachment complaint. Walang nabago dun sa naunang inihain, sabi nitong si Akbayan Party List Representative Percy Sendanya, sapagkat kung ano yung nilalaman ng kanilang impeachment complaint o reklamo laban sa Vice Presidente nung nakaraang taon ay isa rin ang nilalaman ng kanilang reklamo ngayong araw. Nadagdag lamang dito yung sinasabing testimonya nitong si Madriaga na may kinalaman sa korupsyon na involved pa rin ang Vice Presidente kung saan ay sinasabing
si VP Sara mismo ang nagbigay ng instructions kay Ramil Madriaga, na mag-deliver ng malaking halaga ng pera sa kanyang mga security aid. So mamayang alas 10 naman ng umaga ay sisimula. Ngayong alas 10 ng umaga ay sisimula naman ang pagdinig ng House Committee on Justice doon naman sa forma ng impeachment complaint laban naman sa Pangulong Bongbong Marcos Jr. Alright, maraming salamat sa iyo, Willie Delgado Jr. Pinatutsadahan ni Bicol Saro Representative Terry Rido ng Korte Suprema kaugnay sa pahayag nito na dapat bilisan ng mga mababatas ang kilos kapag may isinasapang kaso ng impeachment sa Kongreso. Hindi nagustuhan ni Ridon ang ginawa ng SC bukod kasi sa nagbasura sa motion for reconsideration ay naisinampan ng Kamara, nag-iwan pa ang Korte Suprema ng komentong hindi maganda sa pandinig ng mga mamabatas. Para kay Congressman Ridon, dapat silipin ng SC ang sariling record na mga kasong hindi umano inaaksyonan ng mataas na hukuman, gaya na lang ng no contact apprehension policy. Hindi malayong buhayin ang usapin sa pagbabago ng konstitusyon. Kasunod ng desisyon ng Korte Suprema na ibasura ang motion for reconsideration ng Kamara kaugnay sa impeachment complaint ni Vice President Sara Duterte. Para kay Manila Representative Joel Chua, may idinagdag na letra ang mga maestrado ng Supreme Court na hindi naman nakasaad sa ilalim ng 1987 Constitution. Aniya, ang ginawa ng Korte Suprema ay isang anyo ng judicial overreach dahil sa lantarang pakikialam nito umano sa kapangyarihan ng Kongreso sa kaso ng Vice Presidente. Dahil dito, sa pananaw ni Congressman Chua, napapanahon na silipin ang ilang pahina ng saligang batas. Target ng Kamara na magpasa ng isang batas na magtataas sa mga natatanggap ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps para sa edukasyon, kalusugan at nutrisyon. Ayon yan kay House Majority Leader Alexander Sandro Marcos. Aniya, ang House Committee on Appropriations ay nagtatrabaho para maipasa ang panukalang batas. Ayon pa sa Batang Marcos, nais nilang palakasin ang mga tinatawag na low-income families. Ibig sabihin, madaragdagan ng mga natatanggap ng 4Ps sa edukasyon, kalusugan, maging sa nutrisyon. At yan ang mga balita nakalap ng inyong PRTV News Break. Live kami sa Free-to-Air, Beam Channel 31, Signal Channel 31 at sa YouTube. Tumutok din sa aming social media accounts sa Instagram, Facebook at TikTok sa @PRTV Prime Media. Ako po si Maan Makapagal. Magandang umaga.